Magandang gabi pong muli mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Atin pong tuloy-tuloy na pinag-aaralan ng aklat ng Isaiah. Nandito pa rin tayo sa kabanatang 26. Tayo ay tatalakay natin ngayong gabing ito ang verses 19 and 20. Kagabi ay natapos natin, tatalakay natin ang talatang 17 at 18. At ito'y nagturo o nag-iwan sa atin ng napakaraming mga importanteng aralin o lesson sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Bago po tayo magtuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin muli. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, patuloy kami amang nagpupuri, nagpapasalamat at nagbibigay ng mga oras na ito sa iyo upang makapag-aral ng iyong salita. Salamat Panginoon sa gabing ito. Panibagong opportunity upang kami ay makapag-discuss, makapag-aral ng iyong salita. Samahan mo kami at gabayan na mati kay aming maparangalan. Matuto po ang bawat isa sa amin, lalo na sa mga lesson namin pag-aaralan sa gabing ito. Napakahalaga at ito'y mahalagang maunawaan at malaman naming lahat upang kami nabubuhay pa dito sa lupa ay may handa namin ang aming mga sarili. Salamat po dakilang Diyos, gabayan po kami at samahan Ama sa gabi pong ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi, Sir Irene. Andiyan rin si Pastor Claude. Salamat sa inyong pagsama. So gaya nga ng nabanggit ko kanina, tayo ay magtutuloy-tuloy sa ating pag-aaral. Anuman ang sitwasyon, anuman ang mga pinagdaraanan, anuman ang ating mga kabigatan sa buhay, ating itutuloy ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kagabi ay natalakay natin ang verses 17 and 18 at sa mga talatang ito ay tinalakay natin ang pagkakaroon ng bukas na isip at puso ng bawat isang tao ng isa. Particularly, syempre, nakafocus sa mga mananampalataya at doon naman sa konteksto ng aklat ni Isaiah sa mga Israelita. Ang pinakabuod ng ating talakayan kagabi ay nakasentro doon sa kaayusan ng ugali o patotoo ng ugali natin bilang mga mananampalataya o mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. At tinalakay natin doon sa verse 17 yung panawagan na nawa ang lahat sa atin ay magkaroon ng bukas na puso at pangunawa sa mga panahon ng pagtatama ng Diyos. Definitely, lahat tayong mga mananampalataya ay nakakaranas ng mga kabigatan. Pero sa halip na tingnan natin ang mga kabigatan na ito bilang isang mga pangit na sitwasyon, tingnan natin ito bilang isang pagtatama ng Diyos. Kalimutan na sana at ibigay na sa Panginoon ng mga pride at pagiging makasarili. Nakakalungkot po kahit mga Kristiyano ay nangingibabaw pa rin ang pride o yung pagiging selfish. Ang iniisip lagi ay ang sariling katwiran. Habang may panahon pa, sinasabi sa verse 17 na itama ang pagkakamali. At ito'y panawagan ng mga talatang ito, itinatama tayo ng Panginoon. Baka dumating ang panahon na mahuli na at hindi na natin maiayos ang ating mga buhay. Yan ang panawagan ni Propeta Isaiah. Baka ang katigasan ng ating mga ulo ang tuluyang maglubog sa kapahamakan, gaya ng binabanggit din sa mga talatang iba pa. Sa verse 18 naman, tinalakay din ang pagpapaalala uli sa lahat na maging bukas ang isip sa mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Maraming pagkakataon na hindi natin nauunawaan, hindi natin nalalaman kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, kung ano ang aktual o eksaktong nangyayari. Kaya tayo ay nahihirapan at namumroblema. Pinapahirapan tayo ng Panginoon. Subalit ang totoo sitwasyon kung saan tayo ay mas magiging maayos. Mahal tayo ng Diyos, kaya ayaw niya ng isa man sa atin ay mapahamak. Subalit kung sino man sa atin ay patuloy na magmamatigas at hindi susunod sa pamamaraan ng Diyos, siguradong ang makakamta natin ay higit na kahirapan dulot ng ating pagmamalaki, yung pagiging mataas, o yung pride, yung ego. So, ang mga mabibigat na nangyayari sa buhay natin, minsan ito'y pagtuturo o kalimitan ito ay pagtuturo ng Diyos dahil tayo ay kaniyang isinasaayos ang kaniyang buhay. Ayan. So, sa halip na tingnan natin sa mga pangit na sitwasyon o pangit na bahagi,
ay tingnan natin doon sa mga bagay na makatutulong sa paglago natin bilang mga mananampalataya. Well, mabibigat ang mga sitwasyon, masakit dalahin, talaga namang halos babagsak ka na. Pero dapat nating makita again na may plano, may purpose ang Diyos sa lahat ng mga bagay na yan. Muli po, magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pagsama uli sa ating talakayan. So ngayon pong gabi, tatalakayin nga po natin ang talatang 19 at 20. Sabi sa mga talatang ito, doon muna tayo sa verse 19, ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay. Mga bangkay ay gigising at aawit na may galak. Kung paano ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. So, makita natin na parang ito'y tumutukoy doon sa muling pagkabuhay ng mga nangamatay na. Siyempre, ang tinutukoy dito, mga mananampalataya, kasi binanggit doon ang mga anak mong namatay. Ibig sabihin, sa konteksto ng ating kapanahunan ngayon, ito yung mga mananampalataya, mga Kristiyano. At syempre, sa panahon naman noong Israelita, ito yung mga taong sumunod sa Panginoong Diyos, kay Yahweh. Sabi sa King James Version, "But your dead will live, Lord, their bodies will rise. Let those who dwell in the dusk wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning. The earth will give birth to her dead." Ayan. So, ang bubuhay ay ang Panginoon at ang Panginoon ang magbibigay ng bagong espiritu sa kanila. O yung, pinag-aralan natin sa unang Korinto, chapter 15, yung pagbuhay sa mga patay. Hindi tayo mananatiling patay. At doon sa unang Thessalonica, chapter 4 and chapter 5, tinalakay din doon paano ito mangyayari. So basically, ito'y mangyayari pagdating ng rapture. Po? May binabanggit sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 16 to 18, na pagdating ng pagbabalik ng Panginoong Hesus ay bubuhayin muli ang mga namatay. Sa huling tunog ng trumpeta, mabubuhayin yung mga mananampalatayang nangamatay na, nakalibing na, bibigyan ng panibagong uri ng katawan. And then pagka nabuhay na yung lahat ng mga namatay, ay yun namang mga mananampalataya na buhay pa ang tatawagin papunta doon sa kalangitan. At tayong lahat ay magsasama-sama doon sa piling ng Diyos. And then susunod na darating na ang matinding kapighatian o yung tinatawag nating Great Tribulation. Yan. Okay, so yun po yung mga parang yun ang nilalaman ng talata pong ito. Pero talakayin natin ito ng masigit na detalye. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng pagkabuhay nga ng mga nangamatay na. Sila'y gigising at aawit na may galak. So yun ang napakaganda, no? Pagkagising nila, pagkaroon ng muling pagkabuhay, matutupad yung ating pangarap na wala na tayong gagawin kung hindi magpuri, umawit, magbigay ng karangalan sa Panginoong Diyos. Hindi na natin kailangan na magtrabaho, hindi na kailangan magmadali sa kung ano man ang ating ginagawa. Dahil tayo mabubuhay sa panibagong dimension ng buhay natin, which is spiritual, nandoon na tayo sa kalangitan. Ang mga ibinangon ay magagalak ng malakas sa kanilang Panginoon. Sa ngayon, mananatili silang ligtas at nakatago habang ibinubuhos ng Diyos ang kanyang puot upang parusahan ang kasamaan. So, yun, iniakyat tayo sa kalangitan habang nandun tayo sa taas, tayo'y nagpupuri, and then ang ibinubuhos naman ng Diyos ang kanyang galit sa mga taong hindi sumunod sa kanya. That is the Great Tribulation. Magandang gabi, Ate Josie Cabanillas. Buhat po uli sa Antipolo City. Yan. Ang lahat ng kamatayan at pagdanak ng dugo ay malalantad sa pamamagitan ng paghatol ng Panginoon. Well, posible na habang nangyayari yung kahirapan sa mundo, yung pagpaparusa sa mga taong hindi nanampalataya sa Panginoon, posibleng nakikita natin doon sa kalangitan kung anong nangyayari. No po, at nakakalungkot, baka malamang tayo ay malulungkot, maaawa sa mga nangyayari. Pero yun po, wala pong direktang binanggit sa Bible tungkol doon sa kung makikita natin. Ano po? Yan. Pero ang sabi kasi dito, ang lahat ng kamatayan at pagdanak ng dugo ay malalantad sa pamamagitan ng paghatol ng Panginoon. Walang maililihim
Kung ano ang magiging kahatulan ng Diyos doon sa mga taong hindi sumunod sa Kanya ay makikita at mangyayari. Ayan. At alam na nating lahat, sa haba na ng panahon na tayo nag-aaral ng Biblia, binabahaginan pa lang tayo ng kaligtasan, alam na natin kung ano mangyayari sa mga taong hindi nanampalataya sa Panginoon. At napakaraming propesiya na binanggit din dito sa Isaiah. Ang talatang ito ay isang makapangyarihan at nakakapukaw na pahayag tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Well, ang buhay nating mananampalataya ay po pwedeng tayo mamatay dito physically, dagabites, pwedeng tayo mamatay physically at ilibing. Pag nag-rapture sa kababangon ng ating katawan. O kaya naman, pwedeng hindi na tayo abutin ng kamatayan. At pwedeng buhay pa tayo pero dumating na yung rapture. So hindi natin alam eksakto kung anong kalooban ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. But definitely, yung mga nangamatay ng nanampalataya ay babangon sila at makakasama natin. Well, binabanggitin sa Bible, hindi na natin sila makikilala. Halimbawa, yung asawa ko na namatay, nakalibing na ng 8 taon, hindi ko na siya makikilala bilang asawa ko. So hindi na kami pwedeng mamuhay bilang mag-asawa doon sa kalangitan. So ayun po ang mangyayari. Ang isang sentrong tinatalakay dito ay yung kaawa-awa na mararanasan ng mga taong hindi nanampalataya sa Kanya. Kasi sila itatapon sa impyerno. At doon sa pagkatapos ng Great Tribulation, sila yung mga igagapos, itatapon doon sa kailalim-ilaliman, yung bottomless pit. Okay. Nagpapahiwatig ito ng katuparan ng pangako ng pagkabuhay muli, na nagsasaad na ang mga patay ay bubuhayin muli, na kadalasang binibigyang kahulugan bilang isang pagtukoy sa hinaharap ng muling pagkabuhay ng mga matuwid sa katapusan ng lupa, sa katapusan ng panahon, kung saan ang mga namatay ay bubuhayin muli at aawit sa kagalakan. Na ang lupa ay simbolikong nagsilang ng mga patay na parang sinasariwa ng hamog sa umaga. Magandang gabi, Brother Marlon. Ito'y itinuturing na isa sa ilang mga talata sa Lumang Tipan na tahasang tumutukoy sa konsepto ng muling pagkabuhay. Ayan. Yung tuwing umaga, ang lupa ay naglalabas ng hamog, moist. Yan. At para magpanariwa doon sa mga nakatanim na halaman. So doon, during the yung rapture, sa muling pagkabuhay ng mga patay, magkakaroon ng symbolically, magkakaroon ng panibagong pananariwa doon sa mga nangamatay na, dahil sila nga ay bubuhayin muli ng Panginoon. So ganun ang mangyayari. Ang tema ng muling pagkabuhay at bagong buhay ay sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Ito ang ating ultimate purpose. Bakit tayo nagtitiis sa buhay natin ngayon? Bakit tayo naging mananampalataya? Bakit tayo sumunod kay Kristo, sa Panginoong Hesus? At ito isang tema na hinabi sa buong Biblia. Ito ang sentrong talakayan ng Bible, simula pa sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Ang kaligtasan ng bawat isang tao sa pamamagitan ni Jesus Christ o ng Panginoong Hesus. Sa Bagong Tipan, ang muling pagkabuhay ni Hesus ay sentro ng paniniwala ng Kristiyano sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ayan, ang pinakahuling pagpapahayag ng biyaya ng Diyos. Itinatawag itong ultimate expression of God's grace. Ito yung katuparan ng ipinangakong biyaya doon sa Bagong Tipan. At syempre, doon mga propesiya sa Lumang Tipan. Ito ay kaniyang muling pagbuhay sa mga sumampalataya sa kaniyang anak, si Jesus. Unang Juan chapter 3 verses 1 to 3. Naging malinaw kay Isaiah na ang Israel ay hindi naging tapat sa Panginoon. Ang henerasyon ni Isaiah ay isa sa mga henerasyong maraming naag-aksaya ng pagkakataon na magamit ng Panginoon ng epektibo. Kung nananatiling silang ganap na tapat sa Kanya, tinutupad ang tipan na ginawa ng Panginoon sa kanila. Binigyan niya sila ng walang katapusang tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Ang kanilang pamana ay nagdadala sana ng hustisya at kapayapaan sa mundo. So, ito ay panghihinayang ni Isaiah kasi nung kaniyang panahon, maraming nasayang na tao, maraming nasayang na pagkakataon
upang hindi nagawa ang kalooban at kaparaan ng Panginoon sa buhay nila. At ganoon din sa ating kasalukuyang panahon. Maraming mga tao na pa-attend lang sa church, ang iba hindi pa uma-attend, tapos ay umaasa ng magandang biyaya ng Panginoon. At may mga pagkakataon na pag hindi nakaranas ng magagandang biyaya o nahirapan sa buhay, ay sinisisi pa ang Diyos. So, samantalang wala naman silang naging panahon sa pagsamba o sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, tayo pong lahat dito, kung nais natin tayo pagpalain ng Diyos, ay pagpalain din natin siya in a way ng ating pagsamba. Hindi po uubra sa isang Kristiyano yung pasilip-silip lamang o papunta-punta lamang kung kailang maisipan, kung walang gagawin, kung convenient lang o nasa comfort area lamang. Ang totoo pong pananampalataya ay sumusukat sa ating commitment, sa ating pagtitiyaga, sa ating dedication sa pagsamba at sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, magandang gabi po Ate Lolet and Sister Jane, buhat sa Mabini. Si Ate Lolet ay kasama natin dyan sa Touching Lives sa San Rafael. Okay, subalit ang karamihan sa mga tao noon, ngayon ay hindi nagiging tapat sa Diyos. Walang commitment, walang pagtatalaga ng buhay. Papunta-punta lang pag nagustuhan at malimit ay makaramdam lang ng konting bigat sa katawan ay hindi na pupunta sa simbahan. At ang daming dahilan. Pero mga kapatid, hindi po iyon dapat manatili sa ating pagkatao. Actually, kahit nga anong sitwasyon mo sa buhay, dapat pupunta ka pa rin sa church. Kahit nga galit ka, kahit masama ang loob mo. Kasi yung pagpunta sa church, yung paglilingkod sa Panginoon, yun yung magdadala ng kaayusan sa iyo para maunawaan mo na yung kung anumang pangit na nararamdaman mo, physical man yan, emotional man yan, dapat mong tanggalin. Dapat ipaubaya sa Panginoon. At hayaan mo siya ang magsaayos ng buhay mo. Kalimitan kasi tayong mga tao, inuunahan natin ng Diyos kung ano yung ating magiging desisyon o magiging sitwasyon ng ating pagkatao. Kaya sa kaiisip, nakakalimutan natin ang paglilingkod sa Panginoon. So nakakalungkot po dahil ang kahihinatnan ng mga taong ganyan ay pawang kapahamakan. Itatapon sila sa impyerno. Tapos bandang huli ay magagalit, baka mainis dahil bakit nagdasal naman daw sila, gumawa naman ng mabuti pero sa impyerno napunta. Well, hindi po kasi natin may tatago sa Diyos ang laman ng puso natin. Ang kailangan ng Panginoon ay total commitment. Pagbibigay ng buhay, pagpapasakop, pananampalataya. Sa Kanya, hindi po yung pasulput-sulput lang o papunta-punta lamang sa isang pagkakataon. Magandang gabi, Kuya Brother Lito Lunar, buhat sa Mindoro. Okay, subalit, hindi sila naging tapat. Umani sila ng paulit-ulit na paghihirap ng parusa ng Diyos habang sila'y natalo ng mga maaari nilang madaig sa pagpapala. Alam niyo po, napakalawak ng pagpapala na ibinigay o hinanda ng Diyos sa atin. Kahit dito sa lupa, pwede tayong pagpalain ng Diyos materially, physically. Kaya lang, hindi natin nakukuha dahil hindi tayo sumusunod sa Kanya. Kulang ang ating pagbigay ng commitment, pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Diyos. Kaya tayo nakakaranas minsan ng mga kahirapan. Ay bakit naman, Pastor? Nagsumusunod naman kami, nakakaranas pa kami ng hirap. Kagaya ko po, kagaya ng ibang mga pastor. Well, hindi po natin kayang tawaran kung anong kalooban at kaparaanan ng Diyos. Tatandaan natin, soberenya ng Diyos. May otoridad, may karapatan ng Diyos na gawin ang nais niya. At sabi sa mga naunang pagtalakay natin, ano man ang mangyari, tatandaan natin, may itinuturo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yan. Ang Panginoon ay nananatiling tapat kapwa sa kanyang mga layunin at sa kanyang mga tao. Siya'y tapat sa kanyang layunin, sa kanyang ibinangon, ang Mesiyas, ang kanyang sariling anak mula sa mga tao ng Israel. Sa pamamagitan ni Jesus, nagawa at gagawin ng Panginoon kung ano ang maaari niyang gawin sa pamamagitan ng tapat na Israel. Even yung Israel during that time ay hindi naman naging matapat sa Kanya.
alam po ninyo, kaya tinalakay dito sa Lumang Tipan ang sitwasyon ng Israel na nahirapan at pinarusahan at nagalit ang Diyos. Ito po'y simboliko para ipaunawa sa ating tao sa kasalukuyang panahon na kung ang Israel ay pinarusahan ng Diyos, lalo na tayo, na hindi tayo yung kasama dun sa bansa na kaniyang pinili. Kung ang Israel na mahal ng Diyos ay pinarusahan niya, lalo na tayong mga tao dito sa ating kapanahunan. So, babalik tayo doon sa sitwasyon, sa katotohanan ng kahalagahan ng pananampalataya, pagsunod at paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ng Israel ay hindi kailanman nagkukulang. Ngayon, kapag ang Mesiyas ay nakamit ang sukdulang tagumpay na yon, bubuhayin niya ang kanyang mga tao mula sa kamatayan tungo sa bagong buhay, sa bagong pisikal na katawan. Mababasa sa unang Korinto chapter 15 verse 51. Ipinahayag ni Isaiah sa talatang ito na ang mga patay ay mabubuhay. Bubuhayin muli ang mga patay na nauukol sa Panginoon, ay aawit sa kagalakan. Ang lupa ay sasariwain ng mga nagising na patay, gaya ng hamog nagpapanariwa sa lupa sa umaga. Kinumpleto ni Isaiah ang kanyang talinghaga tungkol sa panganganak sa pamamagitan ng paglalarawan sa kapanganakan na sa wakas ay sasakatuparan ng Panginoon. Ang mga patay ay muling isinilang sa bagong buhay. Noong isang araw, ating natalakay yung tinatawag ating birth pains. At sa panahon ng panganganak ng isang babae, ang ilan sa atin dito ay mga nanay, napakatinding hirap na nararanasan. Pero pagkatapos ng hirap, pagkatapos na mailuwal yung sanggol, may tinatawag tayong mas napakatinding kasarapan at biyaya at kaligayahan ang mararamdaman kasi mayroong bagong buhay na nangyari. Ganun po ang sitwasyon natin. Pwedeng ang sitwasyon natin ngayon ay nahihirapan tayo, nabibigatan, nagdaranas ng mga problema, pero pagkatapos ng paghihirap na to, ang susunod na bahagi ng buhay natin ay bagong buhay. Bagong buhay na puno ng kasaganaan, bagong buhay na puno ng kapayapaan at kaligayahan. At ito yung sinasabi ditong muling pagkabuhay. Yan. Ang Lumang Tipan ay bihirang naglalarawan ng muling pagkabuhay. Iilan lamang ang verse na yan. Ang isa sa ilang mga lugar ay nasa Daniel chapter 12 verse 2. Ang sabi doon, at marami sa nangatutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at walang hanggang pagkahampahamak. At alin ka dito, kaibigan? Alin ka dito, kapatid? Doon ka ba sa walang hanggang buhay o doon sa walang hanggang pagkapahamak o kahihiyan? Well, may pagkakataon pa po. Hindi pa naman bumabalik ang Panginoon. Kung babalik ang Panginoon maya-maya, ito na yung oras para manumbalik ka at manampalataya ka sa Kanya. Ang isang dahilan kung bakit ang Lumang Tipan ay hindi madalas hawakan ang muling pagkabuhay, maaaring dahil ito ay mauunawaan lamang sa konteksto ni Kristo. Kasi nga po, bakit hindi masyadong dinidiscuss sa Lumang Tipan ang muling pagkabuhay? Kasi hindi pa nangyayari yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Wala pa pong pagbabasihan ang mga tao doon. So, kaya nga iba yung way of salvation nila, no? Bagamat syempre, alam natin sa bandang huli, sila'y tutubusin din ng Panginoong Jesus base sa kanilang pananampalataya, pero hindi masyadong dinidiscuss. Okay? Yan po. Sa pagtatapos, ang talatang ito ay pahayag ng kapangyarihan at soberanya ng Diyos sa buhay at kamatayan. Ang larawan ng lupa ay nagpapalayas ng mga patay ay nagsasalita sa ideya ng pinakamataas na otoridad at kontrol ng Diyos sa mga puwersa ng kalikasan at sa takbo ng tadhana ng tao. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa kamatayan at ang pangako ng buhay na walang hanggan na nasa puso ng pag-asa ng mga Kristiyano. Muli, ang talatang ito ay isang makapangyarihang testamento sa pag-asa at pangako ng buhay na walang hanggan na nasa puso ng mensaheng Kristiyano. Kung ikay tunay na Kristiyano, dito ka hahawak, dito ka mananahan. Hindi ka na yung, minsan pag tinanong mo,
Mabubuhay ka bang muli pagbalik ng Panginoon? Hindi mo makasagot. Walang masabi. Hindi ko po sigurado, hindi ko alam. Sabihin, hindi ka totoong nanampalataya. Hindi po tayo humuhusga, pero yan po ang katotohanan na binabanggit sa Biblia. At yan ang pinag-aaralan natin. Okay, punta tayo sa verse 20. Sensya na kaya't medyo hinihingal po ako sa mga oras na ito. Sabi sa verse 20, pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang. Isara ninyo ang mga pinto, magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. Go, my people, enter your rooms and shut the doors behind you. Hide yourselves for a little while until His wrath has passed by. Well, ang talatang ito ay humihikayat ng mga tao na magtiwala sa Diyos at manatiling kalmado habang hinahatulan ng Diyos ang mundo. Inaanyayahan din ito ang mga tao na sumilong sa mga problema ng mundo sa pamamagitan ng pagtutok sa Diyos. Ayan po, well, hindi natin na mararanasan yung kahirapan during the tribulation period dahil tayo ay naandoon na sa kalangitan at nasa atin ang proteksyon ng Panginoong Diyos. So, ang mga bagay na ipahayag ng talatang ito, una, magtiwala sa Diyos. Siya ang nakakaalam ng mga bagay na gagawin niya para sa ating mga totoong mananampalataya. Then, secondly, maging kalmado. Kalma lang tayo. At para wag tayong masyadong magulumihanan. Dahil ang taong nag-aalala, ang taong stress na stress sa buhay, baka walang Kristo sa puso. Ang taong super nag-aalala, baka walang pinapananampalatayanan. Kaya, kalma. Kung ikay totoong Kristiyano, kalmado ang buhay mo. Ayan. Sana tayong lahat ay kalmado ang buhay. And then sabi doon, sumilong. Tayo ay manangga. Pumunta sa ilalim ng proteksyon ng Panginoong Diyos. Tumutok sa Kanya, siya lamang ang magbibigay ng wastong proteksyon sa atin. Ang ating pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus ang magbibigay ng katiwasayan ng kapayapaan at tunay na tagumpay sa ating lahat. Ang talata pong ito, verse 20, ay nakasentro sa bahagi ng isang awit ng papuri para sa kaligtasan ng simbahan at sa pagkawasak ng mga kaaway nito. O baka nag-iisip ang iba dyan na simbahan, particular church. Hindi po. Kasi pag sinabi nating simbahan, ito'y tumutukoy sa mga mananampalataya. The universal church. Hindi po particular na local church. Hindi po ito tumutukoy sa isang denominasyon o grupo ng mga simbahan. Kung hindi universal church. Iglesia di Katolikos, no po? Lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Hindi po Roman Catholic Church, baka po kasi nabanggit ko yung Katolikos. Ibig sabihin kasi ng Katolikos ay universal. Ayan. Hinihikayat din ng kabanata ang mga tao na magtiwala sa Diyos at maghintay sa Kanya sa panahon ng mahihirap na panahon. Ayan. Maghintay. Wait. Maghintay dahil merong kaparaanan ang Diyos sa bawat bagay na nangyayari sa buhay natin. Kanina sabi nung kaibigan ko ay wait. Ayan, kasi daw ako'y masyadong mainipin. Ayan. Ang talatang ito ay nagpapakita ng sinabi ni Isaiah sa kanyang mga tao na magtago sandali. Bakit? Ang bagyo ng puot ng Panginoon sa paghatol laban sa lahat ng kasamaan sa mundo ay malapit ng tamaan ng napakalaking lakas. Malapit ng ipatupad ng Diyos ang kaniyang parusa sa mga taong matitigas ang ulo at hindi sumasampalataya sa Kanya. Kaya tayo ay relax lang. Hindi natin tayo dapat matakot. Kasi kung tayo ay totoong nanampalataya, ang Diyos ay kasama natin. He will never leave us. No? At siya ang ating magiging kanlungan noon, ngayon at sa kinabukasan. Ang talata ay nagsisimula sa isang panawagan para sa mga tao ng Diyos na pumasok sa kanilang mga silid. Isara ang mga pinto sa paligid nila. Ito'y isang imahe na ng paghahanap ng kanlungan at proteksyon sa loob ng sariling tirahan ay nagpapabatid ng ideya ng paghanap ng kaligtasan sa presensya ng Diyos. Hindi po ito literal kasi nga pagdating ng panahon na to tayo nandun na naiakit na tayo sa kalangitan. Ibig sabihin, pinapakita dito na ang proteksyon ng Diyos ay kasama natin pagdating ng mga kapanahunan na ito.
Ang huling bahagi ng talata na ito ay nagsasalita sa paghihintay hanggang sa ang galit ay lumampas o matapos. Ang salitang pagkagalit ay tumutukoy sa pagbubuhos ng puot o paghatol ng Diyos na nagmumungkahi na ang mga tao ay maghintay para sa paglipas ng isang panahon ng banal na paghihiganti o kaparusahan. Pinatitibay nito ang ideya na ang mga tao ay dapat magtiwala sa proteksyon at pagliligtas ng Diyos. Mananatiling matiisin at tapat hanggang sa lumipas ang unos ng paghatol. Ano man ang maranasan natin, ano man ang maging kabigatan at problema, nandun pa rin tayo dapat sa pag-asa na ito'y tatapusin ng Diyos at tayo ay ililigtas niya. Tayo ay dadalhin niya doon sa kaayusan, doon sa pangako niyang buhay na walang hanggan. Sa pangkalahatan, bilang pagtatapos, ang talatang ito'y naghahatid ng mensahe ng pag-asa, katatagan at pananampalataya sa harap ng kahirapan. Hinihikayat nito ang bawat mambabasa at tayong lahat na humanap ng kanlungan sa presensya ng Diyos, magtiwala sa kanyang proteksyon at matiyagang maghintay para sa kaniyang pagliligtas. Ang talatang ito'y sumisigaw sa sino mang nahaharap sa mga pagsubok at kapighatian na nagpapaalala sa kanila na ang Diyos ang kanilang kanlungan at lakas sa panahon ng kagipitan. Kaya nga Jesus is our shield. Pero yung pong simbahan na gumamit nung Jesus is our shield masyadong maraming kakatuwang kilos na ginagawa. Basta shield natin, kalasag natin ang Panginoon, pero wag yung simbahan na Jesus is our shield. Delikado po yun Yan. Nag-alok ito. Kung gusto niyo pa malaman kung ano yung pangalan ng simbahan na yon, i-chat nyo na lang po ako. Kung anong prinsipyo ng church na yon. Nag-aalok ito ng mensahe ng kaaliwan at katiyakan na tumuturo sa sukdulang pagtubos at pagkapanumbalik na ipinangako ng Diyos sa kaniyang mga tao. Ang pangako ng Diyos noon, ngayon at sa kinabukasan ay mangyayari. At ito inuulit muli sa talatang ito. Ang sabi dito, ikaw ba'y nakakaranas ng kahirapan? Ikaw ba'y nabibigatan? Well, ako po'y nahihirapan. Ako po'y nabibigatan personally sa mga sitwasyon. Pero yun nga, sa kabila ng lahat ng ito, nandun yung stress, napipressure bilang pastor, bilang lingkod ng Panginoon. Pero nakatingin tayo sa sitwasyon na pagkatapos ng lahat ng ito, merong gagawin ang Panginoon. Meron siyang kaparaanan sa buhay ng bawat isa. At ang buhay na walang hanggan ay siguradong ipagkakaloob niya sa atin. Well, siguro bilang pastor, ang isang kabigatan na isang dahilan ng kabigatan at pwedeng hirap na nararamdaman ko ay yung pagka may mga nangyayaring pagpapabaya sa mga nagsasabing Kristiyano. Aalis sa church, mawawala at parang nakakalimutan ng paglilingkod sa Panginoon. Kagaya ng kanina ko pang binabanggit. Kasi syempre po bilang pastor, kabigatan natin yan. Hanggat maaari, gusto natin ang lahat ng tao'y madala sa Panginoon, maisama dun sa buhay na walang hanggan. Kaya lang, hindi kontrolado ng pastor, hindi natin kontrolado lahat. Kahit po naman kayo, meron kayong mga kamag-anak, mga nabahaginan ng Ebanghelyo, gusto nyo manatili sila. Gusto nyo sila ay talagang makasigurado ng kaligtasan at madala dun sa buhay na walang hanggan. Kaya lang, minsan hindi natin talaga kontrolado meron silang kani-kanilang commitment, kani-kanilang desisyon. At ang Diyos ang nakakaalam ng tunay na laman ng puso nila. Siguro ang pinakamagandang gawin natin, patuloy natin silang idulog at ipanalangin sa Panginoon na siya na yung bahalang magbigay ng proteksyon at kumilos sa mga taong ito. Well, masakit minsan ang katotohanan. Kaya lang, again, hindi po natin, we don't have that sovereignty similar to God's authority and sovereignty. Hindi tayo Diyos, tayo tao lamang. At tayo man ay iliniligtas din ng Diyos. Wala tayong magagawa sa kaligtasan ng ibang tao, malalo na kung sila ay nagwawala. Yun po lang mga kapatid ang ating talakayan sa gabing ito. Pag ganun pa man, wag po tayong huminto na magbahagi ng kaligtasan. Wag po tayong huminto na maging instrumento ng paghahayag ng mensahe ng Panginoon. Kanina binagawa ko yung
mga lesson doon sa church history at nakita ko talo kung naunawaan kung gaanong nagpagal sina Apostol Pablo sa kaniyang 4 na paglalakbay ng pagmimisyon, yung missionary journeys, yung iba't ibang mga tao. Nandun sila'y batuhin, patayin, sila ay pagtangkaan ng buhay, pero hindi sila napigil. Patuloy pa rin naghayag ng ebanghelyo hanggang sa kanilang kamatayan. So tayo po, kung tayo ay nakakaramdam ng bigat para sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan natin na parang nagwawalang bahala sa Panginoon, huwag po tayong tumigil. Patuloy natin silang kausapin, i-chat, mahalin, iparamdam ang pagmamahal ng Diyos, patuloy na ipanalangin at idulog sa Panginoon. And sa dulo, ang Panginoong Diyos ang gagawa sa kanilang mga buhay. So, yun po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama, sa inyong pagtitiyaga, sa ating pag-aaral. Nawa ay araw-araw, maka-join po tayong lahat sa ating pag-aaral na ito. Meron pong mga halos araw-araw permanently ay nakakasama na natin. Meron namang iba na talagang nawawala. Siguro may pinagkakaabalahan. Pero makakatulong po ng malaki. Normally mga 30 to 45 minutes lang naman po ito araw-araw. Mag-join po kayo at hindi po masasayang ang inyong pagsama. Siguradong meron at merong matututunan kahit kaunti lamang. Ito po'y tinatalakay natin every 7 o'clock ng gabi, normally hanggang 7:45, at araw-araw po ito. Tuloy-tuloy natin pinag-aaralan. Tayo ngayon ay nasa Isaiah chapter 26, 19 to 20. Bukas tatapusin natin ang kabanata, yung verse 21, and then next sa Thursday, tayo ay chapter 27. Tuloy-tuloy po natin yan habang hindi nagra-rapture. Ay hindi po matatapos ito hanggang sa huling talata, huling salita ng Revelation. At pag natapos ng Revelation, at hindi pa rin bumabalik ang Panginoon, babalik po tayong muli sa Genesis. Ayan po ang ating sistema. Pero alam niyo po, napakatagal pa nito. Taon pa ang bibilangin natin kasi kami po ay 2.5 years na nagsimula sa Genesis chapter 1, pero ngayon nasa Isaiah 26 pa lamang. As you can see, napakahaba pa ng Isaiah. Meron pa tayong Daniel, meron pa tayong Jeremiah, Ezekiel, so napakahaba po niyan. So again, sinusukat dito yung ating pagtitiyaga at pananatili sa pag-asa na binibigay ng Panginoong Diyos. Okay, mga kapatid, samahan po ninyo ako sa ating pananalangin, sa ating pagwawakas. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito. Sa aming talakayan, sa mga aralin na tinuro at ibinigay mo sa amin, dalangin namin, Ama, ang patuloy mong pagpapala, ang patuloy mong paggabay sa amin pong paghiwa-hiwalay, hindi man kami physically na magkakasama, pero sa pamamagitan ng internet, ng teknolohiya, ng iyong espiritu ang nag-uugnay sa amin. Pagpalain mong lahat, Panginoon, ang nakasama namin sa gabing ito at maging yung hindi namin nakasama. Patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin at patuloy na lumawak ang gawain po na ito. Gamitin po yung mga taong naka-join dito, Panginoon, para dumami pa ang mga taong mag-join sa gawain na ito. Salamat po, dakilang Diyos, ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Salamat po ulit mga kapatid sa inyong pagsama. Kay Brother Lito, I think Pastor Lito na yata ito. Ito po yung Brother Lito ay nagtatrabaho dati sa Manila pero umalis sa trabaho at naglingkod sa Panginoon doon sa Mindoro. So, si Sister Olive, medyo matagal ko itong hindi nakita. Sensya na kapatid, medyo natapos ng ating talakayan, pero sa susunod ay join ka every 7 p.m. sa ating live. Sister Olive po ay kaibigan ni Mrs. Kasama namin sa Singapore several years back. Yan, mga kaibigan doon kasama sa simbahan doon. Okay. So, kita-kita po tayo uli bukas. Salamat pong muli sa inyong pagsama. God bless everyone. Bye-bye po.